May mga pangakong binitawan sa ilalim ng buwan. Mga pangarap na sabay nilang tinahak, pero minsan, kahit gaano katagal ang isang relasyon, sa isang iglap lang, pwedeng magbago ang lahat. Welcome back mga idol. Ngayong araw, babalikan natin ang isa sa pinaka-kontrobersyal at pinakakinaabangang love story sa mundo ng Philippine sports. Ang kwento ng isang PBA Most Improved Player, 7-time PBA Champion, 2-time PBA Finals MVP, 2-time Best Player of the Conference, at 6-time PBA All-Star. Ang true-to-life love story ni Scottie Thompson. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell, para lagi kang updated sa ating mga kwentong puno ng kilig, aral, at inspirasyon. Simulan na natin ang kanilang kwento. Let's go! Dear Basketball. Ipinanganak si Earl Scottie Thompson noong July 12, 1993. Ang pangalang Scottie ay hango kay Scottie Pippen, isang basketball legend at idol ng kanyang ama. Nagsimulang maglaro ng basketball si Thompson noong siya ay nasa elementarya, pero lumakas ang kanyang laro noong senior year niya sa high school. Nang makalaro siya sa palarong pambansa bilang kinatawan ng Region 11. Ayon sa kanya, wala siyang scholarship offer mula sa mga top collegiate schools, maliban sa Perpetual Health. Kaya sa University of Perpetual Health Dalta Altas, nagsimula ang tunay na kwento ng kanyang pag-angat sa NCAA. At noong 2014, sa kanyang MVP year, nagtala siya ng 26.5 points at 10 rebounds kada laro. At habang pinangunahan ni Scottie ang Altas patungo sa Final Four, may isang tahimik na supporter ang palaging nariyan sa tabi niya, si Pau Fajardo. At sa gitna ng court na puno ng sigawan, at sa labas ng court at pagod na katawan, doon natagpuan ni Scottie ang dalawang laban na sabay niyang pinanghawakan, ang basketball, at ang pag-ibig kay Pau. At noong 2015 PBA Draft, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Scottie. The number 5, 2015 draft pick belongs to Barangay Ginebra San Miguel, and they select Scottie Thompson. Pagkatapos ng draft night, sumabak si Scottie sa biggest transition ng buhay niya. Ang PBA, bagong court, bagong sistema, bagong pressure, na hindi niya naranasan kahit sa NCAA. At noong 2016 sa unang pagkakataon, natikman ni Scottie ang unang PBA championship. Pero hindi dito natatapos ang kwento. Dahil noong 2018 Commissioner's Cup season, pinatunayan niyang hindi lang siya basta isang role player, kundi isang MVP caliber. At noong 2021 Governor's Cup, muling nagkampiyon ang Ginebra sa pangunguna ni Scottie Thompson. At siya muli ang tinanghal bilang Finals MVP. Pero ang tanong mga idol, sino ang unang yumayakap sa kanya pagkatapos ng laro? Walang iba kundi si Pau. Tahimik, proud, at laging naruroon sa bawat tagumpay at pagkabigo. Kaya noong bagong taon, January 1, 2021, nagplano si Scottie Thompson ng isang espesyal na sorpresa para sa matagal na niyang kasintahan. Sa isang silid na puno ng kandila at pulang rose petals sa sahig. Habang pinapanood ni Pau ang isang pre-recorded video sa projector wall, at binibigkas ang "Love, maraming salamat sa sakripisyo mo, sa suporta mo sakin. Ito yung best way na maipakita ko sa'yo kung gaano kakahalaga. Love, let me be your protector, your knight in shining armor. Let me the father of your kids, and let me be your husband." Pagkatapos, lumabas si Scottie, at tinanong siya ng mga katagang, "Will you marry me?" Malinaw ang lahat, she said yes. Yahoo! Para kay Scottie,
Hindi lang ito isang simpleng proposal. Ito ang pagsisimula ng pangarap nilang magkasama, bilang mag-asawa. Pero noong April 2021, biglang yumanig ang mundo ng sports at social media. Dahil kumalat ang balitang naghiwalay na sina Scottie Thompson at Pau Fajardo. Ang magkasintahang 8 taon ng magkasama, na minsang nagbahagi ng iisang tahanan sa Las Piñas. Sa isang pahayag, umamin si Scottie, "Ako ang may kasalanan sa lahat." At sa ilang post sa social media, sinabi niyang handa siyang tanggapin ang lahat ng batikos. Habang si Pau Fajardo ay unang naglabas ng kanyang saloobin sa Instagram, na ang sabi, "I am deeply hurt. I ended a long-term relationship with the man I was ready to spend the rest of my life with." At noong June 2021, 2 buwan matapos ang kanilang hiwalayan, isang balita na naman ang yumanig sa publiko. Palihim namang ikinasal si Barangay Ginebra guard Scottie Thompson sa Las Piñas City, pero hindi sa kanyang longtime girlfriend na si Pauline Fajardo. Ikinasal si Scottie sa isang stewardess at influencer mula Pampanga na si Jinky Serrano. Ayon sa mga report, naganap ang civil wedding ceremony sa Las Piñas. At makalipas ang ilang buwan, nagkaroon sila ng pangalawang kasal, isang beach wedding sa Pearl Farm, sa Davao del Norte. Para kay Scottie, "The best decision I've ever made and my life's greatest blessing. Looking forward to many more memories, adventures, laughs, challenges, small wins, and big successes with you." Dagdag pa niya, na ang pagiging mag-asawa nila ni Jinky ay biyaya, at handa siyang magsumikap para sa kanilang pamilya. Sa ngayon, si Scottie Thompson at Jinky Serrano ay may 3 anak na lalaki na sina Scott Alistair, Skylar Austin, at Storm Atticus. Habang si Pau Fajardo naman, ay ikinasal na rin sa kanyang kasintahan na si TJ Reblora, noong January 11, 2025, at naganap ang kanilang intimate wedding ceremony sa Los Angeles, California. Sa video, makikita sina Pau at TJ na naka-all-white outfits, kasama ang Urban Light, ang sikat at malaking art installation sa Los Angeles County Museum of Art. Sa dulo ng lahat ng intriga, luha, at pagbitaw, iisa lang ang malinaw, na ang pag-ibig, hindi laging tungkol sa kung sino ang nauna, kundi kung sino ang dumating sa tamang panahon. Mula sa entabladong puno ng sigawan, hanggang sa tahimik na altar kasama si Jinky, natutunan ni Scottie, na ang tunay na pag-ibig, ay hindi laging perpekto, pero pinipili araw-araw. Na kahit siya man ay nagkamali, natutunan niya, na mas masarap sundin ang gusto ng puso, at ibigay ang sarili sa pamilya. Nagpapasaya sa kanya ngayon. Habang si Pau Fajardo, ang babaeng minsang nasaktan ng hindi inaasahan, ngunit muling bumangon, ng mas matatag kaysa dati. At ngayon, sa piling ng kanyang asawa, pinatunayan niyang ang puso, kapag handa ng magmahal muli, kumikislap ulit gaya ng ilaw sa Urban Light. At ang dalawang kwento nilang minsang magkadugtong, ngayon ay pareho ng may bagong direksyon. Parehong masaya, parehong payapa, at parehong natuto. Sana all! Kung nagustuhan nyo ang ating content sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga kwentong puno ng kilig, aral, at inspirasyon. At kung meron kayong paboritong basketball star sa NBA o PBA na gusto nyong gawan natin ng kwento sa susunod, i-comment lang sa baba at baka ang love story na ng idol mo ang ating isunod. Maraming salamat sa panunood mga ka-basketball. Hanggang sa muli dito sa Dear Basketball.